isang batang ulila ay niloko at naging pinakamalakas na mangkukulam at noong unang panahon, nilikha ng Diyos ang tao at mga mangkukulam at binigyan niya ng kapangyarihan ang mga mangkukulam upang tulungan at gabayan ang mga tao na walang kakayahang gumamit ng mahika. Masayang tinanggap ito ng mga mangkukulam at nangakong tutulungan ang tao sa ngalan ng pagkakaibigan subalit sa kasalukuyan, nagbago ang lahat at ang mga tao ay lumaban sa mga mangkukulam at nais silang ipagkalunok. Habang hinanda ang mga mangkukulam sa kanilang pagbitay, isang mangkukulam ay nagsumpa sa mga tao dahil sa kanilang pagtataksil at umaasa na ang sangkatauhan ay maglaho bago siya mabitay. Samantalang sa imperyo ng Rhea, sa rehiyon ng Cavite at sa gitna ng isang disyerto, isang batang lalaki na ang pangalan ay Adines ay nagrereklamo dahil sa kanyang pagkapagod matapos maglakbay ng matagal. Siya ay isang alalay ng isang ice witch na si Chloe na masusing tinitingnan ang isang mapa upang malaman kung saan sila pupunta. Tinukso ni Adines si Chloe at tinanong kung bakit hindi niya magamit ang mahika para malaman ang kanilang lokasyon. Si Chloe ay tumingin sa kanya at ipinapaalala na ang kanyang mahika ay hindi libre at habang binabalik ni Chloe ang kanyang pansin sa mapa, inilabas ni Adines ang kanyang smartphone na nagpapakita ng eksaktong lokasyon nila, na ikinainis ng babae. Pinipilit ni Chloe na huwag itong gamitin upang hindi sila matukoy, ngunit ipinaliwanag ni Adines na siya mismo ang gumawa ng smartphone kaya hindi ito maaaring gamitin upang sila ay masundan dahil gumagamit ito ng libreng sama ng magic. Ito ay napaka-epektibo at ang pinakabagong teknolohiya nito ay madaling makapagtago mula sa radar ng hukbo. Maari sanang tumigil si Adines sa paliwanag pero tinukso pa niya si Chloe sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga paraan ni Chloe ay wala sa ayos, na nagresulta sa isang masakit na palo sa ulo ni Adines. Biglang nagpalit ang mukha ni Adines at tinanong si Chloe kung bakit sila kailangang magtago. Nauunawaan ni Chloe ang kanyang pagkabahala at ipinaliwanag na siya ay isang mangkukulam at dahil sa pagbabago ng pananaw ng mga tao sa mga mangkukulam, naging mahirap ang kanilang buhay. Sinubukan ni Chloe na pasayahin si Adines at muling nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Mahalaga para sa kanila na makahanap ng lugar na matatanggap ang mga mangkukulam upang muling mabuhay ng mapayapa, na dati ay karaniwan lamang. Nakitaan ng determinasyon si Adines sa pag-aaral sa ilalim ni Chloe at tinapik niya ang binti ni Adines at tinanong kung siya ba ay may gusto sa mga mas matatandang babae, na ikinahiya at kinagalit ni Adines. Tumawa si Chloe at ipinagtaka naman ni Adines kung paano siya naging masaya sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Rhea kung saan ang mga mangkukulam ay pinapahirapan. Ang galit ni Adines sa rehiyon ay sobra na at sa tingin niya ay dapat nilang wakasan ang mga tao gamit ang mahika. Ngunit sa malayo, may kumikinang na bagay na napansin nila at ang ilang sundalo na sakay sa mabilis na mga sasakyan ay lumalapit sa kanila. Agad na naging malinaw na nais nilang patayin si Chloe na itinuturing nilang tumakas na mangkukulam. Handa nang lumaban si Adines pero pinigilan siya ni Chloe dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa paggamit ng mahika, at gumamit si Chloe ng kanyang yelo na mahika at lumikha ng tungkod na ginamit niya para mapigilan ang mga sundalo. Ngunit hindi masaya si Adines at galit na tinanong si Chloe kung bakit hindi siya pinayagang gumamit ng mahika. Pinaliwanag ni Chloe na kulang pa siya sa karanasan pero ipinakita ni Adines ang malaking espada bilang patunay na kaya na niya. Pinabayaan ito ni Chloe, ngunit hinamon siya ni Adines at tinanong kung dahil ba siya ay tao kaya hindi siya pinapayagang gumamit ng mahika at dahil dito, naiyak si Adines dahil sa kanyang frustration na hindi siya makatulong kay Chloe. Naantig si Chloe sa kanyang mga salita at niyakap ito at samantalang ang balita tungkol sa kanilang pagkakabigo na patayin si Chloe ay nakarating kay Emperor Gelf ng Rhea Empire, nagalit ito at inutusan ang hukbo na dalhin siya sa babae. Nang hindi nila alam, isa sa mga makina na ginamit ni Chloe ay nag-activate at pagkatapos malaman ang kanilang lokasyon, gumawa ito ng portal upang sila ay ilipat sa kaharian at nagumpisa silang lumutang at bago sila nailipat, hawak nila ang isa't isa. Sa palasyo, sinabihan na ni Gelf ang mga mamamayan laban sa mga mangkukulam. Nagulat si Chloe dahil sa kakayahan ng mga mangkukulam na makagawa ng pisikal na paglipat mula sa ganoong kalayuan gamit ang maikling panahon lamang. Pinalakas ni Adines ang loob ni Chloe at dito ay nalaman natin ang tunay na pangalan niya ay Chloe at makikita natin ang isang space station na lumulutang sa kalawakan, na nagpapatunay sa paglipat mula sa ibang dimensyon patungo sa Central Plaza ng kaharian. Lumabas ang view ng Central Capital Plaza,
at sa harap ay may emperor na nagsasalita sa kanyang mga subjects at ipinagpatuloy niya sa pagkukwento kung paano sila niligtas at pinrotektahan ng mga mangkukulam at magician, mula sa lahat ng mga kalamidad o anumang panganib. Nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa kanilang serbisyo, ngunit nagbago ang tono ng kanyang boses at naging seryoso ito. Ipinahayag niya kung gaano nila kagusto na sila at ang kanyang mga subjects ay kailangang sambahin ang mga mangkukulam, dahil dala na rin sa kanilang kapangyarihan sa mahika na iba sa kaalaman ng tao. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang malaking armas ng mga airships at mga hot air balloons na nagprotekta sa kalangitan ng buong metropolis laban sa anumang uri ng atake. Mayroon din silang malalaking automatic trains na dumadaan sa buong metropolis at isang kasangkapan na lubos na makapangyarihan sa karunungan, at ito ang smartphone. Tunay siyang nasiyahan sa pagbabago na kanilang landas sa paggamit ng teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang tinatawag niyang teknolohiya ng gear at ang katotohanan na hindi na nila kailangang umasa sa mga mangkukulam para sa kanilang kaligtasan, proteksyon at pag-unlad. Pagkatapos, inihayag ng Emperor ang digmaan laban sa bawat mangkukulam at salamangkero upang patunayan na sila ang tunay na pinuno ng mundo at hindi ang mga mangkukulam. Agad na bumaba ang Emperor mula sa podium habang pinupuri siya ng kanyang kasama sa kanyang magandang talumpati. May lunti ang liwanag mula sa kalangitan na tumama sa lupa malapit sa podium kung saan nagsasalita ang Emperor. Ito ay malawak na bilog na lugar at makikita natin sina Adonis at Chloe na yumukod sa lugar kung saan may lunti ang liwanag. Tila inaasahan ng Emperor ang pagdating ni Chloe at tinawag ito sa pangalan at habang masaya ang Emperor, hindi masaya sina Chloe at Adonis na makita siya, pinapatakbo ni Adonis si Chloe habang ito ay may oras. Kinuha niya ang isang pluma subalit agad siyang napigilan ng mga opisyal ng Emperor, nagpumiglas siya upang makaligtas pero hindi siya nagtagumpay at sa puntong ito, nalaman natin na si Adonis ay alagad ni Chloe at siya ay tunay na tao habang si Chloe ay isang mangkukulam. Tumayo si Chloe at kinilala ang Emperor bilang hari ng mga tao. Nagbanta siya na pakawalan ang kanyang alagad kung nais niyang mabuhay ang kanyang mga tao at sa puntong ito, makikita nating may mga mana na nagtipon-tipon sa paligid niya at lumitaw ang isang malaking enerhiya na asol na bola sa tuktok ng kanyang tungkod sa kanyang likuran. Inamin ni Chloe na inalagaan niya ang buhay ng mga tao dahil sa awa, ngunit ngayon ay handa na siyang wasakin ang lahat ng kanilang minamahal at iniingatan sa mahabang panahon habang pinapalakas niya ang kanyang atake at inilunsad ito. Biglang nawasak ang asol na enerhiya at nawala. Nagagalit at may pag-alinlangan, tinitignan ni Chloe ang nangyari at sinabi sa kanya ng Emperor kung gaano siya katanga na maliitin ang kapangyarihan ng teknolohiya na kanilang nakuha, at lumitaw ang isang magic photon. Labis na natuwa ang audience sa pagkawala ng mahika ni Chloe, pinagtawanan at inaasar siya at sinubukan din ni Adonis ang kanyang mahika habang siya ay hawak, ngunit ito rin ay nawala kaya wala itong pakinabang. Lumapit ang Emperor kay Chloe, hinawakan ang kanyang damit at sinira ito at binigyan niya si Chloe ng malakas na sampal, na nagpabagsak sa kanya sa lupa at sinabing ang isang mangkukulam na hindi na makakagamit ng mahika ay isang simpleng babae na lang. Samantala, kinuha ng audience ang pagkakataong ito upang kumuha ng mga larawan sa kilabot na mangkukulam habang nagbibigay ng masasamang komento sa kanya. Nakawala si Adonis mula sa hawak ng mga gwardya ng Emperor, ngunit siya ay muling nahuli bago siya makalapit sa babae. Inutos ng Emperor sa kanyang mga gwardya na patayin si Adonis at sa puntong ito, yumukod si Chloe sa kanya at nakiusap siya na wag na idamay pa si Adonis sa kanyang kasalanan, anupat sinabi niya na inosente ito dahil tao siya. Binanggit niya na kinuha lang niya ito bilang alipin kahit labag sa kanyang kagustuhan. Patuloy siyang nagmamakaawa na huwag patayin si Adonis habang siya ay tahimik na umiiyak at sinubukan ulit ni Adonis ang kanyang mahika. Sinumpa ang lahat ng tao roon subalit hindi siya pinansin ng Emperor at itinaas ang isang baril papunta sa ulo ng babae. Nilapit niya ang kanyang ulo sa baril, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at umiyak din si Adonis, nagtataka kung bakit ganoon na lang ang naging kapalaran nila. Sinabi ni Chloe sa kanya na salamat sa lahat. Mayroong flashback kung saan kinuha niya si Adonis bilang isang batang gutom sa kalsada, lumapit siya kay Adonis at inalok na tulungan ito na bumangon at tinanggap ni Adonis ang tulong. Ngunit bigla siyang nagising mula sa kanyang pagbabalik tanaw, nang marinig ang tunog ng baril na pumutok sa ulo ni Chloe mula sa isang lalaki na may suot na puting suit. Bumalik ang Emperor upang umalis at binaril si Chloe ng kanilang mga baril.
Hindi na nakapagsalita si Adenas dahil sa sobrang gulat at ang mga tao ay nagmasid at kumukuha ng video habang nangyayari ito at sa galit. Sumigaw si Adenas na itigil ito at naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan na magkasama at kung gaano siya kasaya. Pinanood niya si Chloe na bumagsak sa lupa habang umiiyak, nagdiwang ang mga tao para sa lalaki na may puting damit habang ito ay nakatayo sa harapan nila. Nagmukhang tagumpay ang kanyang gwardya nang lapitan si Chloe at putulin ang kanyang ulo gamit ang isang palakol. Kinuha ng Emperor ang ulo ni Chloe at itinaas ito sa harap ng mga tao habang sila'y nagdiriwang, at umiiyak si Adenas ng walang tigil at 10 taon ang lumipas sa isang kampo ng bilangguan sa imperyo ng Rhea. Ang mga bata ay nakakadena. Nag-aaway ang dalawang babae dahil sa pagkain at isang batang babae na ang pangalan ay Ducatry, ay nag-alok sa kanila ng kanyang tinapay upang tumigil sila sa pag-aaway subalit kinuha lamang ito ng isa sa kanila at sinabi sa kanyang umalis. Lumapit naman si Anna kay Duca upang malaman kung okay lang siya, at tinanong kung bakit niya ibinigay ang kanyang pagkain at binaliwala lamang ni Duca ang tanong, at masayang sinabi na okay lang siya. Umupo sila magkasama at sinabi ni Anna kay Duca kung gaano siya kabait. At doon ay nagsimulang umiyak si Anna at nalulungkot sa ideya na kung wala na ang lahat ng mangkukulam, magiging mas maayos na ang mundo subalit patuloy pa rin ang pag-aaway kahit may teknolohiya na at doon ay pinasaya ni Duca si Anna sa pamamagitan ng puppet show at binanggit na magiging maayos lang sila. Tumawa silang dalawa nang may kalungkutan at biglang may mga gwardya na pumunta at sumisigaw ng numero ng isang bilanggo, pinatawag ito at sa takot. Bulong ng mga batang babae na iyon na ang pang-apat na tawag ng gwardya at hindi na bumalik sa kanilang kampo ang bilanggo. Tinignan nila ang gwardya na may takot, nagtataka kung sino ang tinatawag at tiningnan ni Duca ang kanilang tag at nalaman niya na si Anna ang tinatawag at mabilis na pinalitan niya ang kanilang tag, kinuha ang numero ni Anna at tumugon sa gwardya. Ipinapasunod siya ng gwardya, samantalang si Anna ay tinignan sila habang sila'y naglalakad palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa pagkagulat na inialay ni Duca ang sarili at para sa kanya ay natatakot siya sa magyari nito, alam niya na hindi na babalik si Duca. Si Duca ay nasa pagitan ng dalawang gwardya at tinatanong siya ng Chief Warden na si Papul, at pinakiusapan siyang tanggalin ang kanyang damit upang tiyakin na wala siyang sugat, balak siyang ibigay kay Lord bilang isang katulong. Nagulat siya sa hiling, ngunit tumingin sa paligid at nakita ang mga katawan ng iba pang mga batang babae at malungkot na tinanggap ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Papul kung paano niya pinapatakbo ang kanyang lugar gamit ang buwis ng mga tao kaya kailangan niyang pagsilbihan sila ng mabuti. Hinawakan siya ng malakas ni Papul at kinuhaan siya ng larawan kasama ito habang gamit ang kanyang telepono, balak ipadala ang larawan sa HR at doon ay kinagat ni Duca ang kanyang daliri at kinuha ang telepono mula sa kanya. Sumigaw si Papul at inutos sa gwardya na habulin si Duca habang siya'y tumakas mula sa kwarto at habang tumatakbo, sinubukan ni Duca na buksan ang bawat selda upang palayain ang lahat, ngunit napagtanto niyang kinakailangan ang voice activation para magawa ito. Sinubukan niyang buksan ito ng maraming beses sa kanyang pagkabigo ngunit hindi pa rin siya makapagbukas, sinubukan niyang gayahin ang boses ng Chief Warden at sa kanyang gulat, matagumpay niyang nabuksan ang mga selda. Sumigaw siya sa mga babae na tumakbo habang bumubukas ang mga gate, nagkaroon ng kaguluhan nang mabuksan ang mga selda at ang mga bilanggo ay nagsimulang tumakbo, hindi na makontrol ng mga gwardya ang sitwasyon kaya tumawag sila ng tulong. Tumakbo si Duca patungo sa malalaking gintong pintuan at pinindot ang telepono para mabuksan, bumukas ang pintuan na nagpapakita ng isang kwarto na may bakal na lagyanan at habang tinignan ni Duca ang lalagyan, nahuli siya ng ilang gwardya at ibinagsak siya sa sahig. Sinikap nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbubukas ng pintuan ng selda, ngunit huli na ang lahat at nang mabuksan ang pinto, nakita natin ang isang lalaki na balot sa bandages na inaalis ang kanyang sarili mula sa maraming kadena at ito'y walang iba kundi si Adenas, na nakakulong sa loob ng 10 taon at ngayon, naghahanap siya ng paghihiganti. Nagsimulang magpanik ang mga gwardya nang makita siyang nakatakas, ngunit agad siyang tumalon sa isa sa kanila at ito'y kanyang napatumba. Sinubukan siyang barilin ng isa pang gwardya, pero agad niyang ni-counter at binaril ang gwardya gamit ang sarili nitong baril. Natakot si Doro nang lapitan siya, binaril siya pero sa huli ay siya'y pinalaya. Nagkagulo ang mga gwardya habang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon at samantalang sa National Security Bureau o NSB, natanggap ni Direktor Yamato ang ulat tungkol dito at inutos niya kay Eika,
na isa sa kanyang mga tauhan na asikasuhin ito. Si Eika ay pumayag at masaya para dito, subalit hindi natuwa si Yuki at ito ang kapatid ni Yamato dahil sa walang pakialam na pag-uugali nito, at ipinapaalala sa kanya na sila ang haligi ng kaayusan sa imperyo. Pero agad na sinabi ni Yamato na okay lang ito at ipinapaalala kay Yuki na may dahilan kung bakit siya ay isang executive at sa bilangguan. Nagpanik ang warden nang malaman na nakalaya si Adinas. Iniisip niya kung paano nakapagbukas si Doro sa selda ni Adinas, dahil kahit ang kanyang cellphone ay walang permiso para gawin ito at ang mas masama pa, ay mukhang nawawala rin ang magic pen ni Adinas. Makikita natin si Adinas sa labas at sinusubukan niya ang kanyang mahika sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagpaputok siya ng kanyang baril at lumabas ang napakalaking bala na tumama sa isang gusali. Handa na siyang wasakin ang lahat sa lungsod at makikita natin si Eika na nagliligpit ng kalat sa bilangguan, ngunit iniulat niya na hindi niya natagpuan si Adinas at nabalitaan niya ang gusali na sinira, kaya't naghihanda siya na pumunta doon, ngunit unang tinapos niya ang warden. Nakita rin natin na nakalabas na si Doro at nang makita niya ang pinsalang ginawa ni Adinas, napagtanto niya na kasalanan niya dahil siya ang nagpalaya dito at habang naglalakad sa kalsada, iniisip ni Adinas na ang kanyang guro ay ayaw ng paghihiganti, ngunit hindi niya maiiwasan ang mga nangyari. Naglabas siya ng malaking robot at nagsimula siyang gumawa ng gulo. Nakita natin ang isang opisyal na tumanggap ng ulat tungkol dito subalit inaakala niyang biro lamang ito, at nang biglaang bumangga ang isang kotse sa pader at ang driver ay nagulat sa kanyang nakita. Inisip ng opisyal na lasing ang lalaki kaso nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang tunay na sitwasyon at nakikita natin sina Yamato at Yuki mula sa malayo at kinumpirma nila na si Adinas ang may gawa ng pag-atake. Sa tingin ni Yam, maaari nilang gamitin ang kanilang magic suppression device upang mapigilan siya, kaso pinaalalahanan siya na hindi ito ginamit sa loob ng 10 taon kaya hindi sila sigurado kung gumagana pa ito ng maayos. Idineklara ang isang state of emergency at makikita natin ang mga tangke na inilalabas, binanatan nila ang robot pero mukhang palaging palpak ang kanilang mga pag-atake, gumanti si Adinas sa pamamagitan ng pagsira sa isang gusali at pagbato ng mga debris sa kanyang mga kalaban. Natuklasan natin na para sa isang tao na gumamit ng mahika, ang estilo ng pagsusulat upang lumikha ng mahika ang tanging paraan, ito'y gumagana sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasaayos sa mekanismo ng mahika at kahit nakakulong siya, napag-aralan niya ito sa kanyang isip kaya wala itong epekto na siya'y nakakulong ng 10 taon. Iniisip niya na ang lahat ng mamamayan na naging dahilan ng kamatayan ng kanyang guro ay dapat mananagot din, kaya balak niyang wasakin ang buong bansa at naglabas siya ng 2 Gatling guns at sinimulan niyang barilin ang lahat. Pero kahit ginagawa na niya ang paghihiganti, pakiramdam niya ay may kulang pa rin at nagsimula siyang umiyak at nakita niya si Adinas sa kamay ng malaking robot, at doon ay inilabas ng NSB ang kanilang mga jet. Pinaputukan siya ng mga missile at nakikita natin ang mga sibilyan na nadadamay sa gulo, malapit nang bumagsak ang isang malaking gusali sa isang bata ngunit nailigtas siya ni Doro sa huling sandali, humingi siya ng paumanhin sa lahat ng nangyari ngunit ipinangako niyang aayusin niya ang lahat. Samantalang sa palasyo, makikita natin ang emperador sa kanyang kama at natuklasan natin na siya ay may malalang sakit na hindi na magagamot, napagtanto niya kung ito ba ay sumpa mula sa Diyos pero hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa, iniisip niyang ang pagpatay sa mga mangkukulam ay kinakailangan para sa kabutihan ng sangkatauhan. Makikita natin si Adinas na nakikipaglaban sa mga sundalo sa kalupaan, kaso masyadong malakas ang kanyang mahika at naubos niya silang lahat at handa na siyang tapusin ang huling sundalo, kaso bigla siyang pinigilan ni Doro at hinihiling sa kanya na tigilan na ito at sabay sabing ayaw na niyang makakita pa ng iba pang inosenteng tao na namamatay. Ngunit lalo lamang itong nagalit, at binanggit niya kung bakit pinatawad niya si Doro dahil sa rason na ito ay galing din sa ibang bansa at iniisip niyang dapat lang niyang wasakin ang lahat. Sinabi ni Doro sa kanya na hindi nais ng kanyang guro na makita siya sa ganitong kalagayan, ngunit ipinahiwatig niya kay Doro na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang guro. Iniisip ni Adinas kung ginagamit lamang si Doro ng mga tao upang siya ay madistract dahil alam niyang madalas silang magkaroon ng maruming labanan, pero inamin ni Doro na siya ay isang mangkukulam din. Di makapaniwala si Adinas na may natitira pang mangkukulam. Ngunit siniguro ni Doro na totoo ito at may ilan sa kanila ang nakaligtas. Tinanong ni Adinas kung bakit hindi sila tumulong para iligtas ang kanyang guro,
ngunit sinabi ni Doro na sila rin ay desperado rin na makatakas. Ayaw na ni Adenas marinig ang mga paumanhin ni Doro, subalit binanggit niya na may paraan para mabuhay muli ang kanyang guro. Mahirap para kay Adenas na paniwalaan ito, ngunit sinabi ni Doro na siya ay pumasok sa bansa upang hanapin siya para gamitin ang kanyang mga alaala upang ibalik ang kanyang guro sa pagkabuhay. Handa na si Adenas na tapusin si Doro kaso sa pagtingin niya sa mukha nito, naalala niya ang kanyang guro at umiiyak si Adenas at sinabi ni Doro na hindi na siya nag-iisa, kaso lang bigla siyang binaril at hindi makapaniwala si Eka na siya'y pumalpak at hindi tinamaan si Adenas. Habang masaya ang mga kaaway, nakita natin ang bahagi ng nakaraan ni Doro kung saan sinimulan ng mga tao na patayin ang lahat ng mga mangkukulam at sunugin ang kanilang mga bahay. Hindi niya maunawaan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, lumapit sa kanya ang isa pang mangkukulam na nagngangalang Mia at tinanong ni Doro kung bakit nagaganap ang mga pangyayaring ito hanggang sa panahon nila ngayon, maayos naman ang pakikitungo nila sa mga tao, kamakailan lang ay pumunta pa sila sa lungsod para gamutin ang sakit ng isang lalaki at bakit ito ang kanilang nakuhang kapalit. Iminungkahi ni Doro na gamitin nila ang kanilang mahika para pansamantalang ihinto ang karahasan, ngunit sinabi sa kanya ni Mia na sinubukan na nila ito pero ang makina na nilikha ng mga tao ay pumipigil sa kanilang mahika. Hindi sila sigurado kung ano ito o paano nito napipigilan ang kanilang mahika, ngunit naniniwala si Mia na baka may alam si Madam Alia tungkol dito, kaya gusto ni Mia na iparating ni Doro ang mensahe. Naiintindihan ito ni Doro, pero nagtataka siya kung bakit hindi siya masasamahan ni Mia kaso lang huli na ang lahat. May espada na sa kanyang likuran at inutusan niya si Doro na sundan ang Star of Revelation na magdadala sa kanya sa mansyon ni Alia, binigyan siya ng lakas ng loob na kaya niya itong gawin dala na rin sa tulong ng isang manika. Habang umiiyak, lumayo si Doro at tumakbo palayo habang sa likuran niya ay nahuli ng mga tao si Mia at pinalibutan siya bago siya pinatay, at ngayon ay si Doro naman ang nakahandusay at namamatay. Mahigpit siyang niyakap ni Adenas habang nagmamakaawa sa kanya na huwag munang mamatay, tinatanong sa kanya kung paano maaring ibalik sa buhay si Chloe kaso bago pa man niya makuha ang impormasyong kailangan niya, sunod-sunod na putok ang tumama kay Doro at tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Ang mga putok ay galing sa mga sundalong bagong dating, at si Adonis naman na naiwan na nagdurusa sa katotohanan na kahit alam niya na may posibilidad na mabuhay muli si Chloe, kaso hindi niya alam ang proseso nito at huli na rin ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at napapaligiran si Adenas ng mga sundalo na may balak siyang patayin, pero binalaan ni Adenas ang mga ito na huwag maging mayabang habang pinaliligiran niya ang sarili ng mahika. Nakita ng mga sundalo na gumagamit siya ng kanyang mahika kaya pinaputukan nila siya ng sabay-sabay, subalit wala kahit isang bala ang lumapit sa kanya dahil ang kanyang mahika ay nagpahinto nito at inilihis ang mga bala pabalik sa mga sundalo hanggang sa isa na lang ang natira, na mukhang nagsisising hindi nag-absent ngayong araw. Dahan-dahan na lumalapit si Adenas sa huling lalaki habang si Ika naman ay nakatutok gamit ang kanyang sniper mula sa isang rooftop at nang maayos na ang pag-aim, ipinaputok niya ang kanyang anti-magic sniper diretso kay Adenas na nagdulot ito ng malaking alikabok. Subalit si Adenas ay hindi pa rin nasaktan at napahinto ang sobrang laking bala gamit ang kanyang mahika, binago niya ito sa isang 9mm na round at ipinaputok pabalik kay Ika. Samantalang si Ika ay nagulat sa malaking bala na papalapit sa kanya, kaya hindi siya nakareact agad at siya ay bumagsak matapos sumabog ang kanyang katawan at ngayong wala na si Ika. Ibinalik ni Adenas ang kanyang atensyon sa huling sundalo at idineklara niya na wawasakin niya ang lahat ng tao at gusto niyang iparamdam sa kanila ang pagkadismaya ni Chloe. Alam ni Yamato na walang paraan para talunin ang isang tao na marunong gumamit ng mahika, kaya ibinigay niya ang kanilang kapalaran kay Yuki na makapagpatakbo muli sa makina na nagpipigil sa mahika. Si Yuki ay nasa basement kasama ang makina at sobrang excited siya na sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na maging kapakipakinabang sa kanyang kapatid, nararamdaman niyang dapat muna siyang maging isang commander sa ilang sandali bago niya subukang buhayin ang makina. Subalit dumating doon ang Science Bureau at ang kanilang pinuno na si Feda ay nagsabi kay Yuki na hindi nila mapahintulutan na buhayin niya ang machine, at nakakita ng kakaiba sa pahayag na iyon si Yuki kaya kinuha niya ang kanyang baril at humingi ng paliwanag. Tinawagan ni Feda si Yamato at habang kausap niya ito, tinanong niya kung bakit hindi pa nila binubuhay ang device na pumipigil sa magic photon,
ipinaliwanag ni Fede na hindi nila magagawa iyon dahil sa isang napakabuting dahilan at ito ang Human Dysfunction Disease, isang sakit na tumama sa lahat ng sundalong lumahok sa witch hunt 10 taon ang nakalipas. Kumbaga, ang makina ay nagbibigay ng kanser, literal itong pumapatay sa mga selula ng lahat ng tao sa paligid nito at dahil wala na ang lahat ng mga mangkukulam na gumagawa ng pag-maintenance ng kapaligiran kung saan nililinis nila ang nakakapinsalang mga hangin, kung itutuloy nila ang pagbukas ng makina sa kasalukuyang kalagayan, maaring ito ang magdulot ng katapusan ng sangkatauhan. Sa ganitong kalagayan, walang nakakaalam nito dahil inutusan ang Science Bureau na itago ang kanilang natuklasan at lahat ng tao na tumayo sa harap ng aparatong ito at lumaban sa mga mangkukulam ay patay na at ang iba ngayon ay namamatay dahil sa sakit, kasama na ang emperador na dapat daw ay karapat-dapat sa sakit na ito. Kaya naman alam nila na ang pag-on sa makina ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan para sa lahat ng tao dito. Ano ang gagawin nila laban kay Adonis na nagtataglay ng mahika at napatunayan na hindi epektibo ang kanilang mga sandata at wala silang ibang kagamitan maliban sa makina na ito, na makakatulong sa kanila laban sa mga mangkukulam. Kaya kahit may babala ng kanser, pinili pa rin ni Yuki na tumakbo palapit para buhayin ang makina dahil wala siyang nakikitang ibang paraan para mapigilan si Adonis. Sumigaw ang direktor para pigilan siya pero dahil hindi siya huminto, inutos niya sa kanyang mga tauhan na umurong para iwasan ang radiation at hinabol si Yuki para pigilan siya sa paggawa ng kahit anong bagay na maaaring makasama. Nakarating si Yuki sa harap ng control ng makina at sinimulan ang sequence ng pag-activate habang patuloy siyang binabalaan ni Fede laban dito. Habang napipindot niya ang button para buhayin ang device na pumipigil sa mahika, si Adonis sa labas ay biglang naramdaman ang kahinaan ng kanyang mahika at nalaglag sa kanyang kamay ang kanyang quill. Nasa isang estado siya ng pagkabigla dahil sa kung wala ang quill, siya ay nagiging isang regular na tao lamang at nakita ito ni Yamato at nagtaka kung ano ang nangyari at kung binuhay ba ni Yuki ang makina, at ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang kalusugan. Subalit si Fede na nasa kabilang dulo ng linya at habang hawak ang walang malay at duguan na si Yuki ay nagawang patayin agad ang makina matapos itong buhayin ni Yuki, kaya ang pagkakalantad sa radiation ay minimal lang. Subalit dahil sa malapit lang sila sa machine, sila ay parehong labis na naapektuhan at ibig sabihin nito na pareho na silang mayroong kanser. Ipinaliwanag niya kay Yamato na dahil nag-activate na ang makina, wala nang bawian ngayon at kailangan niyang samantalahin ang oportunidad na ibinigay at agad nang tapusin na si Adonis. Ang trabaho niya ay alisin ang banta sa kaharian na nasa harap niya, kaya inutos niya sa lahat ng sundalo na patayin si Adonis habang siya ay tumatakbo pabalik para kunin ang kanyang quill. Marahil ay nauubusan na sila ng bala dahil kung iisipin ay maaari sana nilang barilin ito agad. Ngunit bago niya maabot ang quill, isang sundalo ang lumapit sa kanya at sa parehong oras, isang malaking gusali ang bumagsak sa lupa na nagpilit sa ibang sundalo na umurong muna. Ang sundalong nakaharap kay Adonis ay naglabas ng kanyang baril na may kabit na thermoblade, itinaas ito para umatake, at si Adonis na hindi pa rin hawak ang kanyang quill ay napagtanto na baka ito na nga ang kanyang katapusan, ngunit sa huli ay malamang maaari niyang makita muli si Chloe sa kabilang buhay. Pagkatapos ay hinampas ng sundalo ang thermoblade at pinugutan si Adonis sa gitna ng kalye, habang nagtataka pa rin ang ibang sundalo kung ano ang nangyayari sa loob at lumabas ang sundalong pumugot kay Adonis na dala ang ulo nito, masayang ipinahayag na nagawa niya ito na nagdulot ng selebrasyon sa lahat ng sundalo sa kanilang tagumpay. Nagsimula na ring magdiwang ang mga tao sa control room kaso ito'y isang joke lamang sa kanila dahil sa loob ng 2 hanggang 3 taon, silang lahat ay magkakaroon na ng kanser at nakahinga ng maluwag si Yamato dahil sa wakas ay tapos na ang gulo at doon ay binati niya ang mga sundalo sa pagkatalo kay Adonis, kaso sinabi rin niya na walang oras para mag-relax. Kailangan nilang makuha ang katawan ni Adonis para maiwasan ang anumang posibilidad ng muling pagbuhay at para masuri ang pinsalang natamo ng lungsod sa buong pag-atake. Inutusan din niya ang mga sundalo na sumama sa mga rescue team para tulungan ang lahat ng sibilyang nadamay sa gulo ng labanan. Nakita niya sa monitor ang babae na nagpugot kay Adonis at napansin niyang bata pa ito para sa isang sundalo. Sinabihan siya ng kanyang katulong na tila isa ito sa mga bagong recruit sa Armored Foot Soldiers at maaari niyang tingnan ang kanyang impormasyon kung nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Yamato na walang pangangailangan na siyasatin ang impormasyon dahil mas mahalagang mga bagay ang kailangan nilang bigyang pansin,
iniutos niya sa kanyang katulong na bumaba sa basement para tignan ang kalagayan ni Yuki at Fede na parehong walang malay at masamang sugatan dahil sa pagkakalantad sa radiation, matapos makonfirm ang tagumpay laban kay Adinas. Ang emperador ay muling nagbigay ng talumpati sa mga tao, sinasabi na ang Mahika ay nananatili pa rin sa mundo at ang bata na niligtas nila mula sa mga kamay ng mga bruha 10 taon na ang nakakaraan, ay muling bumangon upang umatake sa kanila pagkatapos nilang patayin ang kanyang tanging kaibigan at ikulong siya ng 10 taon. Sa kabila ng pagiging tao niya, wala siyang awa sa kanyang kapwa-tao at nagtataka ang emperador na kahit na matapos ang 10 taon, hindi pa rin nila malutas ang misteryo kung paano nagamit ni Adinas ang Mahika sa kabila ng pagiging ordinaryong tao nito at dahil pinanatili nilang nabubuhay siya ng matagal na panahon upang alamin ito, kaya nangyari ang lahat ng sakunang ito. Ngunit hindi na kailangang matakot ang mga tao dahil sa wakas ay naalis na ng kaharian ng Rhea ang Mahika sa mundo sa pamamagitan ng kanilang teknolohikal na pag-unlad, binanggit niya ito habang nakakabit sa kanya ang kanyang suportang pangkalusugan dahil sa kanser, na isang direktang resulta ng teknolohiyang pumawi sa mga kalaban ng mga mangkukulam. Isang estudyante sa isang silid-aralan ang nanunood ng kanyang talumpati sa YouTube at ipinahayag ng guro sa klase na ilan sa kanilang mga kaklase ang nawala dahil sa nakaraang insidente, ngunit malapit na ang pambansang huwad na pagsusulit kaya kailangan nilang ipasa ito at ipagpatuloy ang pag-aaral para rito. Pagkatapos ng klase, nilapitan ng isang babae ng isa pa na nag-angkin na nakita niya ang una na gumawa ng kakilakilabot na bagay sa panahon ng insidente. Ang unang babae na si Eri ay nagsabing isang natural na reaksyon lamang sa sitwasyon iyon at wala siyang ginawang mali, kaya iniwan siya ng babae at siya ay mag-isa na sa ngayon. Mamaya ng araw ding iyon, bumisita si Eri sa memorial para sa lahat ng namatay sa insidente at humingi ng tawad sa kanyang kasintahan na si Tony. Siya ay naipit sa ilalim ng isang bato at humingi ng tulong sa kanya, kaso noong malapit na sana siyang magtangka na iligtas ito doon ay napansin niyang may paparating na bumabagsak na bato sa kanila at naiwan niya ito doon upang mamatay. Siniguro niya na marahil ay kinamumuhian siya nito ngayon at isa siyang kakilakilabot na tao. Iniwan niya ang kanyang kasintahan upang mamatay at ang mas malala pa, nagsimula siyang umawit para kay Adinas na siyang mismong lalaking dahilan ng pagkamatay ng kanyang kasintahan. Nagulat si Eri nang may biglang lumitaw sa likod niya habang nakatingin siya sa mga larawan ni Adinas. Napansin niyang parte pala ng gobyerno ang lalaki at alam niyang maaaring magdulot ito ng problema sa kanya, kaya agad siyang umalis. Pero determinado si Oz na hindi niya palampasin ang mga kabataang babae na sumusuporta sa isang serial killer, kaya ni-report niya si Eri dahil sa treason na maaaring humantong sa kanyang pagkakakulong at pwedeng mas malala pa. Tumawag si Oz sa headquarters at nalaman nito mula sa isang babae na ayaw makipagtrabaho sa kanya, na ang bangkay ni Adinas na nasa kanila ay peke at samantala, nagising si Adinas sa ibang lugar at napapalibutan ng mga mangkukulam at nakatali sa isang mesa dahil sa matinding reaksyon ng kanyang katawan sa paraan ng kanilang teleportation. Natatakot sila na baka may mangyaring masama, pero wala silang magawa at dito na pumasok si Madam Elia at sinabing ibabalik niya si Adonis sa kanyang katinoan sa pamamagitan ng pag-stimulate sa utak niya, para makita niya ang mga alaala ni Chloe. Nagpumigla si Adonis hanggang sa naalala niya ang nangyari sa kaharian at ang katawan na pinatay ng sundalo ay peke, at ang sundalong iyon ay talagang isang mangkukulam na nagngangalang Ana. Siya ay ipinasok sa kaharian kasama si Doro at gumamit ng mahika ng pagdoble para magpanggap sa kamatayan ni Adinas at para madala siya ni Elia sa base ng mga mangkukulam, pagkatapos ay ipinadala si Adinas sa langit sa pamamagitan ng mahika. Sa kasalukuyan, naguguluhan si Adinas sa nangyari at pinasalamatan siya ni Elia sa lahat ng kanyang pakikipaglaban para sa kanila at sa wakas, nagkaroon siya ng linaw sa isip at na-realize na nasa bansa na siya ng mga mangkukulam. Hindi pa siya makakalakad kaya doon ay isinakay siya sa wheelchair, habang pinasyal siya sa lugar na parang utopia para sa mga mangkukulam, nakausap niya ang ilang tao na nakakilala kay Chloe noon at lahat sila ay may magandang sinasabi tungkol dito. Dinala si Adonis kay Elia kung saan sinubukan niyang tumayo mula sa wheelchair, sinasabi niyang kaya na niyang maglakad mag-isa subalit pinigilan siya ni Elia, binanggit na hindi dapat maramdaman ng lugar na ito ang impluwensya ng isang tao. Nagtanong si Adinas kung kilala ba ni Elia si Chloe, at sinabi ni Elia na walang sino man sa bansa ng mga mangkukulam ang hindi kilala si Chloe at sa kabila ng kanyang mahika ng yelo, palagi siyang nagbibigay ng init at minamahal ng lahat ng mangkukulam ngunit sa huli,
siya ay pinalayas mula sa bansa. Itinama siya ni Adonis at sinabing si Elia ang nagpatakwil kay Chloe dahil sa tinuruan niya ng mahika si Adonis na isa lamang normal na tao. Di ito itinanggi ni Elia at binanggit niyang ang mahika ay parang kaluluwa ng mga mangkukulam, isang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Diyos upang gabayan ang mga tao at ito'y hindi dapat ituro sa mga tao. Pinilit nila si Chloe na iwanan ang kanyang estudyanteng tao at bumalik sa bansa, ngunit palagi lang siyang ngumiti at humingi ng paumanhin dahil hindi siya sumunod sa kanila. Bahagyang ngumiti si Elia habang naaalala ang nakaraan at sinabi kay Adonis na maari na niyang makuha ang kanyang quill pabalik. Nang makita niya ito, lumaki ang mga mata ni Adonis at bigla siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair, itinulak ang isa pang mangkukulam para lang makuha ito at bagamat hindi naman talaga siya hinaharangan. Ang quill ay isang mahika na balahibo ng phoenix na may palamuting mata ng pulang dragon na nagpapahintulot sa isang tao na gumamit ng mahika, ngunit ang dahilan kung bakit ito sobrang mahalaga kay Adonis ay hindi dahil sa kapangyarihan nito kundi dahil ito ay regalo mula kay Chloe. Nagtanong si Adonis kay Elia kung seryoso ba siyang maaring mabuhay muli si Chloe, at sinagot siya ni Elia na hindi nagsisinungaling ang mga mangkukulam. Nagdulot ito ng ginhawa kay Adonis dahil alam niyang maaari niyang makita sa muli ang kanyang mahal na si Chloe. Kaso nang tumingin siya pataas, hindi ang buwan ang kanyang nakita kundi ang Earth at nagtanong siya kung nasaan sila ngayon, at sinabi sa kanya na pagkatapos ng witch hunt 10 taon na ang nakalipas, nagtipon ang lahat ng natitirang mangkukulam at lumipat sa buwan kung saan hindi sila maabot ng mga tao, hindi sila mapupuntahan hanggat hindi pa nito naiimbento ang mga rocket. Ang pagsulong ng agham ay nagpakita ng tunay na kalikasan ng mga tao, nais nilang kontrolin ang lahat sa kanilang paligid at kung hindi nila ito kayang kontrolin, sinisikap nilang tuluyan na lang alisin. Habang nakaupo si Adonis sa ibabaw ng buwan na suot ang spacesuit at si Elia naman ay nakatayo lamang doon na parang wala lang, doon ay ipinakita niya kay Adonis ang mga puntod ng lahat ng mangkukulam na napatay sa paghahangad ng kapangyarihan ng kaharian. Naniniwala ang hari ng mga tao na ang mga tao ay magiging alipin lamang sa kapangyarihan ng mga mangkukulam at magpapatuloy na pagsamantalahan ang mga ito magpakailanman, kaso matapos niyang tuluyang mapuksa ang mga mangkukulam, pinagsamantalahan niya rin ang natitira pang mga tao sa mundo. Dinala ni Elia si Adonis sa Mayo, at ito ang puno na nagbibigay buhay sa mga mangkukulam at nagtanong si Elia kay Adonis kung nakakita na siya nito dati, ngunit ito ang unang beses niyang makita ito ng personal, dahil sa hindi gusto pag-usapan ni Chloe ang kanyang pinagmulan. Ang mga mangkukulam ay unisex na nilalang at hindi sila nagkakapareha para magparami at sa halip, sila ay nabubuhay mula sa mga punong ito. Subalit ito na ang huling natitirang Mayo na maaaring magbigay buhay sa mga mangkukulam dahil sinunog ng mga tao ang lahat ng iba, at ito lamang ang tanging nailipat nila sa ibabaw ng buwan. Napansin ni Adonis ang isang pod na naglalaman ng isang mangkukulam na kamukha ni Chloe, ngunit sinabi ni Elia na hindi si Chloe iyon kundi isang mangkukulam na naghihintay na maipanganak, at para maging si Chloe, kailangan ang lakas at mahika ni Adonis para dito. Ang mahika ay ang pagbibigay ng pisikal na anyo sa mga iniisip ng isang individual sa totoong mundo, at ang estilong pagsusulat ng mahika na ginagamit ni Adonis ay maaaring magamit upang bigyan ng anyo ang kahit kaninong isipan, at ang mga alaala ay ang mismong diwa ng buhay at kung gagamitin niya ang kanyang mahika para isil ang kanyang mga alaala kay Chloe sa hindi pa isinisilang na mangkukulam, maaari siyang muling buhayin. Kaya ang kanyang koneksyon kay Chloe ang susi para mabuhay siyang muli. At bilang ganon, dapat ay ipaalam niya sa kanila kung kailan niya gustong simulan ang proseso. Sa pagtitig ni Adonis sa puno, hindi pa rin siya makapaniwala na maaari niyang muling buhayin si Chloe, kaso doon ay lumapit sa kanya si Anna at ito ang mangkukulam na nagpanggap bilang isang sundalo sa Earth, na may mga galit sa kanyang mukha dahil namatay si Doro para sa kanya. Ngunit ipinapahayag ni Adonis na hindi siya ang may kasalanan dahil ang buong plano ay ideya nila at wala siyang pananagutan sa mga naging pangyayari. Tinawag siya ni Anna na makasarili at sinisi siya kung bakit sila nag-risk ng buhay para iligtas siya. Pero alam ni Adonis ang totoong dahilan kung bakit nila ito ginawa, dahil plano nilang gamitin si Chloe para sa kanilang sariling kapakanan. Nagulat si Anna na alam ni Adonis ang tungkol sa kanilang balak, ngunit bago mamatay si Doro sa daigdig, naikwento nito kay Adonis na balak gamitin ng mga mangkukulam ang kapangyarihan ni Chloe. Kaya kailangan nilang tumakas mula sa bansa ng mga mangkukulam pagkatapos siyang muling mabuhay,
binigyang diin din ni Adonis na kaya ng mga mangkukulam na mabuhay sa matinding kondisyon ng kalawakan ng walang anumang proteksyon. Kung talagang pumunta lang sila sa buwan para mabuhay ng mapayapa na malayo sa mga tao, hindi na nila kailangang gumawa ng isang komplikadong istasyon sa kalawakan na kayang sumuporta sa buhay ng tao. Pero ang tunay na layunin nito ay para maging kulungan para sa mga tao at plano nilang kunin ang mga slave na tao at mga bata upang turuan sila kung paano gamitin ang estilong pagsusulat ng mahika na ginagamit ni Adonis, bilang paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga tao. Dahil sa kakaunti na lamang ang bilang ng mga mangkukulam, kailangan nilang magpalakas at magkaroon ng mga sundalo at dahil hindi sapat ang isang draft, gagamitin nila si Chloe at ang puwersahang pagturo sa mga bata ay para palakasin ang kanilang opensa. Kailangan nila si Chloe para turuan sila dahil siya lamang ang nakakagawa ng mahika ng pluma na nagpapahintulot sa mga tao na gumamit ng mahika, kaya napakahalaga siya sa kanilang plano. Nabatid na ni Adonis ang kanilang tunay na motibo, kaya hindi na niya hinayaan pa na maluko siya ni Anna sa pag-aakala na siya ang makasarili sa sitwasyon na ito. Lumakad palayo si Adonis ngunit pinigilan siya ni Anna at nagmakaawa pa rin na tulungan sila kahit nasa likod ng kanyang mga natuklasan. Nilinaw ni Adonis na may isang bagay na hindi nagbabago at ito ang muling buhayin niya si Chloe. Hindi niya talaga alintana kung ano ang mangyayari sa mga mangkukulam o sa mga tao, at maaari silang gumawa ng digmaan sa gusto nila at wala na siyang pake dito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Chloe. Kaya kung mabuhay man siyang muli at piliin niyang hindi sundin ang kanilang mga plano ay susuportahan niya ang desisyon ni Chloe at sa pag-umpisa ng seremonya para muling buhayin ang babae. Umabanti si Adonis at nagsimulang gumawa ng mga pose na parang sa Power Ranger habang nasa ere, at ang kanyang mga alaala kay Chloe ay inilipat sa pod ng mangkukulam. Nagsimulang magbalik-tanaw si Adonis sa mga sandaling magkasama sila ni Chloe, tulad ng isang pagkakataon na magkasama silang nasa bubong. Nagmamasid sa mga bituin at ipinagmamalaki ni Adonis ang kanyang kaalaman sa pagtanda ng lahat ng constellation, kabilang na ang constellation na ipinangalan ni Chloe sa kanya. Ngunit nakalimutan na niya iyon at bahagya ng naalala kung saan ito matatagpuan, isa pang alaala kung saan naliligo si Chloe at si Adonis ang naglilinis pagkatapos niya, at iniwan niya ang kanyang damit kung saan-saan. Ngunit habang dumaan siya sa tabi, napansin niya na puno ng pasa at galos si Chloe kaso sinabi lang ni Chloe na hindi maganda ang manood habang siya ay naliligo. Binanggit ni Adonis na tinitiyak lamang niya na maayos ito at umalis siya, ngunit bago siya umalis, napaluha si Chloe sa iyak at nagpasalamat kay Adonis dahil kasama niya ito, dahil sa hindi niya makakayanan ang mundong ito ng mag-isa, at pareho sila ng nararamdaman. Habang tinatapos ni Adonis ang spell, binanggit niya kay Chloe na mahal niya siya at nagbukas ang pod upang ihayag ang mangkukulam, na mas mukhang si Doro kaysa kay Chloe kaso lang dito na nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.